Yes, Mel, Mike. Okay, ayun po. So, nandito po tayo ngayon sa kahabaan ng Bicol, sa isang barangay dito, sa area na to, kung saan makikita natin ang lakas ng hangin at ng ulan dahil sa bagyong Gracia. Mel, Mike, balik po tayo sa studio. Back lang, sunod. Pakulong mo sa gilid lang. Sa nakita natin mga pangyayari kanina, ay nakita natin na ang bansang Pilipinas ay nakakaranas iba't ibang sakuna sa hindi inaasahang pagkakataon. Ang mga kaganapang ating natunghayan ay may kinalaman sa ating topic na tatalakayin ngayon, which is ang paghahandang nararapat gawin sa harap ng panganib na dulot ng mga suliraning pangkapaligiran. Sa iba't ibang kamalasang nangyari sa buhay ni Lady A, ay sino nga ba ang dapat nating asahan sa mga kahandaan sa mga hamong pangkapaligiran ito? Ito ay walang iba kundi ang pamahalaan. Siyempre, alam naman tayo-tayo lang, di ba? Pero bago ang lahat, dapat kapag natapos na natin ang topic na ito na pag-uusapan natin ngayong araw ay matutukoy natin ang mga paghahandang dapat gawin sa tuwing may mararanasan tayong mga panganib dulot ng suliraning pangkapaligiran. We are not just hearing this, watching this, but we need to listen, learn, and live with it. Aba, English yun ha. Pinag-aralan ko yan ng isang buong taon bago ko nasabi. Sabi ko nga kanina, sino nga ba ang dapat nating asahan kapag may sakunang nangyari sa ating kapaligiran? Ang sagot ay ang pamahalaan, kung saan ay dapat mahusay ang disaster management ng bansa. Ano nga ba ang disaster management? Ayon kay Carter, ito ay isang dinamikong proseso na sumasakop sa pamamahala, pagpaplano, pag-uorganisa, pagtukoy ng mga kasapi, pamumuno at pagkontrol. Subalit, datapwat, bagamat mga kael, dapat katuwang ng disaster management team ang iba't ibang organisasyon sa lipunan para matulungan para sa isang maayos na pagresponde sa anumang sakuna na mararanasan. Hindi ibig sabihin na sila lang may kailangan para sa pagtugon ng mga sakuna sa bansa. E sino pa nga bang kailangan? Walang iba kundi ikaw, ako, tayong lahat ng mamamayan ng bansa. Ayon naman kina Undis at Rodito, ang disaster management ay tumutukoy sa iba't ibang gawain na dinisenyo upang mapanatili ang kaayusan sa panahon ng sakuna, kalamidad, at hazard. Kung bibigyan natin ng pansin ang dalawang definisyon ng disaster management, hindi lamang pagtugon matapos ang isang sakuna sa bansa ang trabaho ng disaster management. Nakapaloob din dito ang mga gawain upang tulungang makabangon sa kalamidad at maibalik sa normal ang buhay ng bawat isa. Para lubos nating ma-understand ang topic natin ngayon, alamin muna natin ang mga terminologies na maaari nating ma-encounter sa pag-aaral ng disaster management. Una ay hazard. Ito ay tumutukoy sa mga banta na maaaring dulot ng kalikasan o gawa ng tao. Kung hindi maiiwasan, maaari itong magdulot ng pinsala sa buhay, ari-arian, at kalikasan. May dalawang uri na hazard. Una, anthropogenic hazard o human-induced hazard. Ito ay tumutukoy sa mga hazard bunga ng gawain ng mga tao. Halimbawa, maitim na usok na nagagaling sa mga pabrika at mga sasakyan. Pangalawa naman ay natural hazard. Ito naman ay tumutukoy sa mga hazard na dulot ng kalikasan. Halimbawa, bagyo, lindol, tsunami, thunderstorms, landslide. Next term natin, disaster. Ito ay tumutukoy sa mga pangyayari na nagdudulot ng panganib at pinsala sa tao, kapaligiran, at mga gawaing pang-ekonomiya. Ang disaster ay sinasabi ding resulta ng hazard,
vulnerability at kawalan ng kapasidad ng isang pamayanan na harapin ang mga hazard. Narinig natin kanina yung term na vulnerability. Tumutukoy ang vulnerability sa tao, lugar at infrastruktura na may mataas na possibility na maapektuhan ng mga hazard. Example, mas vulnerable ang mga bahay na gawa sa hindi matibay na materyales. Ibig sabihin, kapag may dumating na sakuna, mas madaling masira ang mga bahay nila. Sunod ay resilience. Tumutukoy sa kakayahan ng pamayanan na harapin ang mga epekto na dulot ng kalamidad. Ang pagiging resilient ay maaaring istruktural. Halimbawa, isasaayos sa mga bahay o gusali para maging matibay ang mga ito. Maaari rin ang pagiging resilient ay manggagaling sa mga mamamayan. Halimbawa, ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa hazard ay maaaring makatulong upang maging tas sa panahon ng sakuna. Okido-okidok! Napag-aralan na natin ang mga terminologies na maaari nating ma-encounter sa aralin ito. Tumungo naman tayo sa PDRRM. Ano nga ba ang PDRRM? It stands for Philippine Disaster Risk Reduction Management. For sure, mga ka-M, naririnig niyo to, di ba? Ano ang PDRRM framework? Ito ay ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 na merong dalawang pangunahing layunin. Una, ang hamon na dulot ng kalamidad at hazard ay dapat pagplanuhan at hindi lamang haharapin sa panahon ng pagsapit ng iba't ibang kalamidad. Number 2, mahalaga ang bahaging ginagampanan ng pamahalaan upang mabawasan ang pinsala at panganib na dulot ng iba't ibang kalamidad at hazard. Binibigyan ng diin ng National Disaster Risk Reduction Framework ang pagiging handa ng bansa at mga komunidad sa panahon ng kalamidad at hazard. Sa kasalukuyan, isinusulong rin ng National Disaster Risk Reduction Management Council ang Community-Based Disaster and Risk Management Approach sa pagbuo ng mga plano at polisiya sa pagharap sa mga suliranin at hamong pangkapaligiran. So ayun mga kaya, so natutunan natin ang mga paghahandang dapat nating gawin kapag mayroong panganib na darating sa bansa natin na dulot ng mga suliraning pangkapaligiran. It's unavoidable, kaya lang kailangan natin siyang paghandaan. So sino nga ba ang dapat maganda? Hindi lamang yung gobyerno natin o ang pamahalaan natin, subalit tayo ay kailangan din upang makapagtungan sa pamahalaan para mapaghandaan natin ang mga hazard at mga disasters. Sana may natutunan kayo ngayon mga ka-L. So see you on my next vlog. Mga vlog na Lady L na may kalukuhan, subalit makabuluhan. With this, it's just a thought with Lady L.